Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Hinahanap na po ng LTO ang nakarehistrong may-ari ng sasakyang nahulikam na nag-counterflow at ng ambang sasagasaan pa ang nanita sa kanyang traffic enforcer. Nagtungo ang LTO sa Antipolo para hanapin ang pasaway na driver. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Connie, pinuntahan nga ng LTO yung registered address sa kanila ng nakarehistrong may-ari ng pulang Toyota Innova na may plate number HJA4427 na nag-viral nga sa social media matapos ma-video ang nag-counterflow at inaambahan pang sasagasaan ng traffic enforcer na nanita sa kanya sa Taytay Rizal nung nakaraang Biyernes ng umaga. Na-upload ng video June 16. Wala sa kanyang registered address ang may-ari ng pulang Innova sa Antipolo. Turns out ay lumipat na pala sila at pinapaupahan na lang nila yung apartment na kanyang narehistro bilang address niya. Sabi ng mga kapitbahay sa Antipolo Cathedral, matatagpuan ng nanay ng may-ari ng pulang Innova dahil katikista raw yung nanay niya doon. At sabi ni Kim Buhay ng legal assistant sa LTO, additional violation pa raw ito para sa registered owner dahil ang pag-change address dapat ay ini-inform mo dapat ang LTO pag ikaw ay nagbabago ng iyong address. Sa Cathedral, nahanap ang nanay ng may-ari ng pulang Innova na kinabahang pangarapin nung una sa presence ng LTO na naghahanap sa kanyang anak. Akala niya raw kung ano nang nangyari. Pero nung ipaliwanag naman ng LTO, yung tungkol sa viral video, kumalma na ang nanay at siya na lang ang nag-receive nung summons na hawak ng LTO. Sa summons, pinapadalo siya sa initial investigation hearing sa July 3 sa Intelligence and Investigation Division sa LTO. Connie, Rafi? Mark, ano kaya maging penalty kapag naimbestigahan na ito at napatunayan nga talagang una, nag-counterflow siya at akma pang sasagasaan itong mga enforcers? Ayaw kasi magsabi ng LTO kung ano yung kakaharapin niyang problema. Pero iba raw kasi without prejudice daw kasi Rafi doon sa pwedeng ikaso ng enforcer sa korte doon sa yung pag-amba-amba sa kanyang siya sasagasaan dahil yun ay criminal case. Yung sa LTO ay administrative case. Pero tinanong ko nga kung yung bang ginawa niya na ganun ay pwede pa siyang i-revoke na yung kanyang lisensya, yung rehistro na yung kanyang sasakyan. Pero kung technical ang pagbabasihan, counterflow yung kanyang violation at iba yung criminal case na yung pag-ambahan mong sasagasaan mo isang tao. So, at saka isa pa, ayaw rin nila magsalita dahil hindi pa rin sila nakatitiyak kung itong registered owner ng sasakyan ay siya rin bang driver ng mangyari itong uploaded video na ito dahil baka mamaya hindi naman siya yung may dala ng sasakyan. So, titingnan pa nila dahil baka wala naman ting administrative liability yung car owner kung hindi naman siya nasa manibela. Rafi. In any case, Mark, kapag nagkausap naman itong dalawang parties, pwede rin namang magkaayos, hindi ba? May posibilidad pa rin naman ito at hindi na kailangan mauwi pa sa criminal case. Oo, pero yung traffic enforcer kasi na involved din doon sa video na yun, sa insidente na yun, hindi naman pinatawag ng LTO. So far, hindi pa siya pinapatawag to identify kung the owner of the car and the driver of the car at that time ay one and the same person. So wala pa raw doon. Titingnan pa raw nila kung mag-a-appear kung may-ari ng sasakyan ay sa kanila pa itadalhin doon sa Taytay Traffic Management Group para ipa-identify. At doon pa lamang sila mag-uusap. Again, iba yung usapin kung magkakasundo sila sa possible criminal case ng kanyang pag-ambang pananagasa at iba rin naman din yung administrative case. Kasi kung merong malinaw na violation ng counterflow, ay hindi naman to na ni-negotiate. Kung ikaw ay nag-counterflow, titikitan ka, ikaw ay may penalty. Bagay na hindi na ni-negotiate ito. Ibang usapin yung pag-ambang pananagasa sa kapwa mo. Mark, isa na lamang bago kita ipasa kay Connie, nagsalita ba yung nanay niya kung yung registered owner ba ay talagang nagkwento kung ano yung nangyari or hindi na sila nagkausap pagkatapos itong insidenteng ito? Ang sabi ng nanay, sabi niya, naku, walang kinikwento itong batang ito, walang sinasabi sa akin itong batang to. Kinonfirm ng nanay na yung video, yung Innova, yung Red Innova, ay talagang pag-aari ng kanyang anak. Pero yung insidente na gano'n na
na nag-counterflow, na meron siyang inambahang, wala daw naman nakikwento yung anak niya na ganun. Ninervyos pa nga yung nanay niya nung makita na dumating yung mga LTO doon, hinanap siya sa opisina ng katedral. At akala niya kung ano na nangyari, pero nung in-explain naman sa kanya na hindi naman, wala namang masamang nangyari sa kanyang anak, may summon lang talaga, ay saka lamang kumalma. Pero hindi alam ng nanay kung ano yung tungkol sa video na yon, kahit na nag-viral yon ay hindi umabot yung balita na yun sa kanyang nanay na may incident involving her daughter, Rafi. Mark, nakakuha ba tayo mula doon sa ina kung ano yung background naman nitong nakitang nagmamaneho at nagpasaway sa batas trapiko? Meron ba tayong ideya kung anong koneksyon nito? Bakit ang lakas ng loob niyang managasa ng traffic enforcer? Meron ba tayong nakuhang ganong balita, Mark? Okay. Well, wala naman. Itong anak niya ay nagtatrabaho sa isang private company sa malayo, sa San Pedro, Laguna pa pala ito nagtatrabaho at umuwi sa Antipolo. Ang sabi lang na private company yun, hindi siya sa gobyerno nagtatrabaho. Tapos ang sabi niya, sabi lang nung nanay, naku, siguro ito ay nagmamadali. Yan kasi tanghali kong gumising. Ang layo-layo ng biyahe, baka nag-aapura, kaya ganyan. Ganun yung nangyari, nag-counterflow. But in as far as yung background ng anak niya, to have any connections, strong connections, kung saan mang ahensya, wala namang gano'n dahil ito ay empleyado ng isang private company sa San Pedro, food manufacturing actually. Pero makakatulong ng husto, Mark, no? Makakatulong ng husto dito sa gagawing investigasyon. Kasi sabi mo nga, titignan kung one and the same yung owner ng sasakyan at yung nagmamaneho, no? Malaking tulong na merong nakitang itsura nung nagmamaneho nung driver mismo dito sa nakuhang video. Oo, well, ang importante is kung lumabas na yung may-ari ng sasakyan, pumunta na siya sa July 3 dun sa initial hearing, at siya ay magpakilala na doon, ma-identify siya nung kanyang, yung traffic enforcer na nandito sa kanya. Kasi di ba bahagya naman daw pinapa yung bintana ng kanyang sasakyan, nakipagtalo pa siya doon sa traffic enforcer. So yung traffic enforcer will be able to identify the driver. Oo, so, kahit dito ngayon sa kuha nyo, dito sa pinapakita natin na kitang-kita naman yung kanyang mukha, Mark, nung binaba niya yung kanyang bintana. Magpapaareglo ba, if ever, yung traffic enforcer? Meron bang ganung nabanggit sa iyo na willing siya na, kumbaga, iatras ang demanda kung sakasakaling humingi ito ng tawad? Hindi ko kasi, Connie, nakausap yung traffic enforcer ng Taytay Traffic Management Group today. Ang kasama ko ngayon, yung LTO group na nag-serve ng summon. So hindi natin alam. Pero ang sabi ng LTO ay bahala na yung traffic division ng Taytay kung anong gagawin nila in as far as the criminal case is concerned. Dahil yung kanila ay administrative case lamang, doon lamang sa lisensya at rehistro ng kotse. So doon sila sa issue ng counterflow. Yung nag-counterflow ka sa sasakyan, labas sila doon sa yung pag-akma mong pagsagasa dahil criminal case yun. Bagay na dapat isampa sa kaso sa korte. But of course, sinasabi nung legal assistant ng LTO na aggravating circumstance yun for them. Yung hindi ka kumilala, that's a violation too under the land transportation laws. Yung ikaw ay hindi kumilala sa isang traffic enforcer, agents of government, na ikaw ay sinisita for traffic violation, gaganunin mo, magre-resist ka. That's another administrative case aside from counterflow. Sana nga makasuhan yung mga ganyang pasaway para hindi na rin natutularan pa, no? Kasi the more na may mga nakakalusot, the more na dumadami ang kanilang lahi. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Okay.